Si Deputy Speaker Pono itinanggi ang ulat na may pagbabago sa House leadership at sinabi rin na hindi daw ho alam kung saan nanggagaling ang mga naturang ulat o mga opinyon. May update po dyan si Bombo Annalyn Soberano. Mariing itinanggi ni House Deputy Speaker Ronaldo Puno ang umano'y ulat na magkakaroon ng palitan sa liderato ng Kamara. Batay kasi sa mga ulat na lumalabas mula sa iba't ibang sources, papalitan umano si House Speaker Bogie D. III at ang napipisil umano ng Malacanang ay si House Deputy Speaker at Antipolo Representative Ronaldo Puno. Sa pagkikipag-ugnayan naman ng Bombo Radio kay Deputy Speaker Puno, kay mariin nitong itinanggi na papalitan niya si Isabela 6th District Representative Bogie D. III. Pagtiyak ni Puno, suportado niya si Speaker Bogie D. Noong Lunes, nagpulong ang mga House leaders kasama si Speaker Bogie D. at kanilang pinag-usapan ang issue kaugnay kay Saldico. Inihayag ni Puno na ang dahilan kung bakit pinalitan si Saldico bilang chairman ng Committee on Appropriations dahil nawala na ng tiwala sa kanya ang mga House members. Si Puno, ang chairman ng National Unity Party, ang ikalawa sa pinakamalaking partido sa Kamara. Sunod ito sa Lakas Christian Muslim Democrats o Lakas CMD. Si Puno ay kilala bilang staunch supporter ni dating House Speaker at later Representative Martin Romualdez. Pinalitan ni D. si Romualdez nang magbitiw ito bilang Speaker noong September 17. Si Romualdez ang presidente ng Lakas CMD habang si D ay partymate ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa ilalim ng Partido Federal ng Pilipinas. Inihayag ni Puno sa Bombo Radio na hindi nito alam kung saan nanggagaling ang nasabing mga usapin. Pakinggan natin si Deputy Speaker Ronnie Puno. Rinig ko, wala ako sa 19th Congress, na medyo magaspang daw yung mga sagot sa kanila. Medyo napapagalitan pa sila. Lalapit sila, at napapagalitan, gano'n. Tapos, papakangkuhan din naman lumalabas. So, I think because of that, maraming nawala ng tiwala sa kanya. No? And clearly, there were questions all over the place. Nag-umpisa na nun eh. Yung mga tanong-tanong ng mga Senado, di ba? Kaya, because of that, siguro, they wanted to come up with somebody that's going to be able to answer the questions and represent Congress properly. So ang rason nun, bakit siya natanggal? Because I guess the members of Congress felt he was no longer representing. Samantala, ayaw namang patulan ni Deputy Speaker Puno ang anumang issue naman laban kay Cavite Representative Kiko Barsaga. Sinabi ni Puno, nakatakdang talakayin na ng Ethics Committee ang complaint laban kay Barsaga sa susunod na linggo. Muli si Deputy Speaker Ronaldo Puno. Na lang natin pansinin yung mga tanong ng ganun. Kasi, Sus Maria naman, oh. Ang daming mga seryosong pwedeng pagkuhanan ng mga tanong, wag bakit sa kanya pa. Di ba? I mean, if other people will ask that, na, have a presumption of rationality, di ba? Di sasagutin natin, pero yung, wag naman kahit sino na lang. Anyway, yung si Barsaga, pag-uusapan ng Committee on Ethics yan next week. Eh. So, doon na siya magpaliwanag. Ulitin niya siguro yung kanyang gusto mangyari dyan, doon, sa committee, pag nananagot na siya. Si Deputy Speaker Ronaldo Puno. Samantala, dahil nga sa unavailability ng mga key resource person para sa schedule sana na pagdinig ng House Committee on Public Accounts na kaugnay sa Manila Bay Dolomite Beach Project, hindi natuloy ngayong araw. Ito ay base sa anunsyo ni House Committee on Public Accounts Chairman Terry Ridon. Mula sa Kamara, Bombo Annalyn Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.